Ayoko nang magtrabaho. Ang sarap kung lagi na lang akong nakahiga, pero may pera pa rin. Yung supervisor na to, hindi niya maintindihan ang design drawing. Ako pa ang sinisisi. Nakakainis talaga. Hoy, tumingin ka naman sa daan. Ang ganda ng katawan ng babaeng yon. Siguradong masarap kapag hinawakan. Ako si Lukian Kian mula sa Feng Group. Isang ordinaryong intern lang ako. Kagabi may nangyari sa King. Kakaiba. Gago ka. Sabihin mo nga, hindi ba dapat mag-overtime ka ngayon? Ito ba ang overtime mo? Bastos ka. Lukian Kian, baliw ka ba? Hindi ba sinabi mo sa akin na mahal mo ako at aalagaan mo ako habang buhay? Sinungaling. Gago. Matatanda na tayong lahat. Nagbibiro lang. Seryoso ka ba? Biro. Biro lang. Siyempre. Ako ang operations supervisor ng Feng Group. Milyonaryo ako. Ikaw? Isang maliit na empleyado lang. Milyon ang sahod ko. Akala mo ba karapat-dapat ka sa akin? Kaya pala. Anong sinabi mo? Bawal ang relasyon sa opisina. Hindi mo ako pinapayagang ipaalam ang relasyon natin. Para lang pala makahanap ka ng ibang babae. Limi Ixue, magkasabay tayong pumasok sa kumpanya. Alam mo namang boyfriend ko siya. Palagi mong sinasabing best friend kita. Ito ba ang ginagawa mo sa akin? Huwag kang magsalita ng masyadong masakit. Lukian Kian, hindi ba ikaw rin? Dahil supervisor si Mingli, kaya ka sumama sa kanya. Pareho lang tayong may agenda. At isa lang ang regular position. Huwag mo akong sisihin. Sino ang tinutukoy mo? Lukian Kian, tanggal ka na. Umalis ka. Ayoko na sa trabahong to. I-report ko kayo sa management. Para malaman nila ang tunay mong pagkatao. Lukian Kian, huwag kang magpakatanga. Paniguradong hindi ka na makakahanap ng trabaho. Bitawan mo ako. Liu Mingli, gago ka. Bitawan mo ako. Lukian Kian, Mingli, kahit anong mangyari sa kanya, wala itong kinalaman sa atin. Parang hindi natin nakita. Tara na. Nin, bakit ka natutulog dito? Tayo na, tayo na. Nin, anong nangyari sa'yo? Salamat, tita. Malamang kagabi lang, lasing na naman, kung saan-saan natulog. Mga kabataan ngayon. Hindi ako uminom, tita, ako. Hindi ko sinabing uminom ka. Pero kanina, ganyan ang sinabi mo. Sinabi ko ba? Parang siya ulo ang itsura ng batang ito. Baka baliw. Hindi po ako baliw, tita, ako. Ngayon, sigurado na ako. May kakayahan ako na marinig ang iniisip ng iba. Liu Mingli. Ako si Lukian Kian, walang kapangyarihan o kayamanan. Pero hindi ako isang duwag na basta nalang papayag. Ipaparamdam ko sa iyo ang kapalit ng pagloko sa akin. Pasensya na. Okay lang. Kung may candy lang sana ngayon. Candy. Kailangan mo ba ng candy? Mukhang low blood sugar ka. Ganyan din ako. Magdala ka ng ilang piraso sa susunod. Boss Feng, okay ka lang ba? Sino yung babae? Sa kumpanya ba natin? Siguro. Sa suot niya, pang intern. Samahan mo akong bumalik sa opisina. Okay lang ba si Lukian Kian? Hindi kaya patay na siya? Ano nang sinasabi mo? Inatingin ko na doon. Wala nang tao doon. Siguro nahiya na lang siya at umalis. Lukian Kian, bakit mo laging sinisipa yung pinto? Alam mo ba kung magkano yan? Hindi nga dapat sinipa ang pinto. Dapat ikaw ang sinipa. Dapat kayong dalawa ang sinipa. Sino ang sinasabi mo?
Lu Qian, magsalita ka ng maayos. Supervisor Liu, may problema ba? Wala. Lu Qian, tanggal ka na sa trabaho. Umalis ka na. Gusto mo bang magkagulo? Hindi ako ang tipo na naghahanap ng gulo. Buti na lang nandito kayong lahat. Ngayon, ilalantad ko sa inyo. Ang tuloy na mukha ng magsahan ito. Ano ba talaga ang totoong mukha? Hindi kaya ang sinasabi niya ay si Supervisor Liu at si Limitsu. Sa sitwasyong ito, kung hindi silang dalawa, sino pa ba? Makakapanood na tayo ng magandang palabas. Ano ba talaga ang totoong mukha? Lu Qian, kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, ako ay. Gusto mo akong saktan? Sige, subukan mo. Hindi ako naniniwalang mailakas ka ng loob na gawin iyon sa harap ng napakaraming tao. Lu Qian, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Huwag mong hanapin ang sarili mong problema. Hindi pa alam ng lahat. Sa totoo lang, noong nakaraang panahon, ako ay palaging nakikita kay Liu Mingli. Nagmamahalan kami. Ipinagbabawal ng kumpanya ang relasyon sa trabaho. Nga, hindi ba sila nag-isip? Lalo na itong si Liu Mingli. Supervisor pa, hindi ba't naghahanap lang siya ng gulo? Nagmamahalan? Tingnan mo muna kung sino ka. Baka makipagrelasyon ako sa iyo. Ganoon ba? Ang larawan na iyon, ako at ang aso ang nasa litrato, ang mga usapan. Ang aso ba ang nagsasabing mahal niya ako at iniibig ako? Huwag kang magulo, ibigay mo sa akin. Ayaw mong aminin, di ba? Ano naman kung ipakita sa lahat, syempre hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, si Liu Mingli ay isang lalaking gumagamit ng kanyang kapangyarihan para linlangin ang mga intern. At nangangaliwa pa. Ikaw, Noong una akong pumasok sa kumpanya, araw-araw siyang nag-aalaga sa akin. Akala ko pa naman mabuting lalaki siya. Pero kahapon ko lang nalaman, silang dalawa pala ang magkasama. At itong si Limixio. Sinasabi pang kaibigan ko siya, sinungaling. Ikaw. Lu Qian, tumahimik ka. Malinis ang relasyon namin ni Supervisor Liu. Sinasabi mong nagmamahalan kayo ni Mingli. Ikaw ang unang nanligaw kay Supervisor Liu. ikaw ang unang nanligaw sa akin. Kung hindi, makakasama ba kita? Ako ang nanligaw sa iyo. Kung hindi, sino pa? Nakita niyang supervisor ako sa kumpanya, di ba? Para ma-regular siya. Niligawan niya ako. Kung hindi, sa dami ng magagandang babae sa kumpanya. Makakasama ba kita? Nga, si Supervisor Liu ay napakabata pa at napakatalino pa. Paano siya magkakagusto sa isang intern? Kaya pala, hinikayat niya pala si Supervisor Liu. Kaya naman palaging may mabangong amoy sa operations department. May asong loba pala dito. Ikaw ang asong loba. Sino ang nanggugulo dito? Halika. Siya. Sinibak ko na siya, ngunit ayaw pa ring umalis. Ilabas niyo siya. Tigil. Bakit dumating si Boss Feng? Boss Feng, bakit siya nandito? Siya na pala si Boss Feng. Halos kalahating taon na akong nagtatrabaho dito. Unang bisis ko lang siya nakita. Boss Feng. Siya pala ang may-ari ng kumpanyang ito. Boss Feng. Boss Sao, anong hangin ang nagdala sa inyong dalawa dito? Malinaw na nakasaad sa kumpanya na kung gusto mong magtanggal ng empleyado, kailangan muna itong aprobahan ko. Bakit hindi ko nakita ang aplikasyon para sa kanyang pagpapatanggal? Hindi talaga siya nagsumite ng aplikasyon. Dahil nadiskubrihan ko ang kanilang lihim na relasyon. Yan. Gusto ko rin sa trabaho. Tumahimik ka. Ikaw ang dapat tumahimik. Liu Minglei, akala mo ba ito ay sarili mong bahay? Hindi ko naman magagawa yon. Boss Feng, ako. Inaakit niya ako. Kaya dapat ko siyang tanggalin ayon sa alituntunin ng kumpanya. Hindi pa lang ako nakakapagsumite ng aplikasyon. Sino ang umaakit sa'yo? Isang tangang basura ka. Liu Mingli, puputulin kita. Bigay mo sa akin ang cellphone. Boss Feng, Tumahimik ka. Ang mga chat history ng dalaga na ito, nakakahiya naman talaga. Nakakahiya. Ayaw kong makita mo iyong ipinadala ko. Talagang hindi pinapayagan ng kumpanya ang ganitong masamang elemento. Bigyan mo po ako ng katarungan, boss. Sinabi mong inaakit ka niya. Ngunit tinignan ko ang bawat salita sa chat history. Bakit ikaw ang umaakit sa kanya ang nakikita ko? Alam ko na nga eh. Si Liu Minglei talaga ang unang umaakit sa kanya. isang supervisor ng kumpanya, binibigyan niya ng maling atensyon. Ang isang intern na bagong pasok lang sa kumpanya. Ito ay paggamit ng kapangyarihan para dayain ang isang batang babae. Kung nagsusulo lang silang magkasintahan, okay lang. Ngunit nilalaro niya ang damdamin at nakangaliwa pa. Ikaw talaga ang huwaran ng Feng Group. Boss Feng. Aminin ko, nag-date kami noon. Pero siguradong hindi ako nagloko. Boss Feng. Boss Feng, wala akong relasyon kay Liu Minglei. Malinis ang aming relasyon. Malinis talaga. Kung malinis kayong dalawa, Edo si Ximen King at Panjinlian, ay tunay na pag-ibig na. Lukyan, di ba? May ebidensya ka ba para patunayan yan? Siyempre meron. Kahapon, nakita ko mismo sila. Nakakadiri talaga. Nakita ko mismo, kasama mo ang ibang lalaki. E di pwede ko ring sabihin na nagloko ka rin. Tama, may ebidensya ka ba? Wala kang patunay. Boss Feng, paninirang puri yan. Boss Feng. AME, wala siyang ebidensya. Basta't hindi ako amin. Anong magagawa niya? Ikaw, parang wala nga akong ebidensya. Baka naman, makalusot na lang siya. Kahit walang ebidensya na nagloko ka, pero may mahigpit na patakaran ang kumpanya laban sa relasyon sa opisina. Bilang department head, alam mo yan pero ginawa mo pa rin. Ipinapahayag ko, tinanggal ka na. Ano? Tatanggalin ako, Boss Feng? Ilang taon na akong nagtatrabaho ng husto para sa kumpanya. Boss Feng, nagkamali lang ako sandali. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Yan ang tama. Mabuti nang tinanggal. Boss Feng, talagang matalas ang inyong pangunawa.
Nakakaliwa ang makayahan niyo po. Boss Feng, palitan si Liu Minglei. Baka makaapekto sa timeline ng proyekto. Totoo, napakahalaga ng proyektong hawak niya. Biglang papalitan, siguradong maantala. Anong proyekto? Timeline? Baka ayaw niyang tanggalin si Liu Minglei. Sige na. Dahil umamin ka at maayos ang iyong pag-ugali. Kukunin ko ang iyong buong taon ng bonus at ilalagay ka sa probation. Salamat, Boss Feng. Boss Feng. Sumama ka sa akin. Nagtataka ka ba? Malinaw na nilabag niya ang mga patakaran ng kumpanya, bakit hindi ko siya tinanggal? Hindi ako nagtataka. Nasa critical stage ang proyekto niya ngayon. Kung tatanggalin ko siya, maapektuhan ang proyekto. Paano mo nalaman? Hindi pwede. Hindi ko pwedeng ipaalam na nakakarinig ako ng iniisip ng iba. Baka dakpin ako at pag-aralan. Ako kahit intern lang ako. Pero nasa operations department din ako. Hula ko lang. Ang talino mo pala. Ito para sa'yo. Ano to? Wow, ito para sa akin. Nung nag-low blood sugar ako. Kung hindi dahil sa dalawang kending yon, nasa ospital na ako ngayon. Kaya, ikaw ang nagligtas sa akin. Paano kita babayaran? Sabihin mo, kahit hindi ko alam kung paano niya nalaman. Na kailangan ko ng kending ng gabing yon, pero siya pa rin ang nagligtas sa akin. Pag nalaman niyang si boss ang kanyang niligtas. Siguradong hihingi siya ng malaki. Hindi ako hihingi ng malaki. Boss Feng, kailangan kong magpaliwanag sa inyo. Una, hindi ko alam na kayo ang boss ko. Intern lang ako dati sa kumpanya, hindi ko pa kayo nakikita. Pangalawa, kahit stranger pa yan, tutulungan ko. Kahit alam kong kayo ang boss ko. Hindi ako hihingi ng malaking bayad sa inyo. Kung talagang gustong magpasalamat, tulungan nyo na lang akong maging regular employee. Gusto mo pang magstay sa kumpanya? Ano ibig sabihin? Talaga bang tatanggalin nyo ako? Sino nagsabing tatanggalin ka? Mukhang okay naman tong batang to. Ang dali mong magpanik. Hindi ako nagpapanik. Sabihin nyo, Boss Feng. Ikaw naiisip mo ba? Kahit hindi kita tanggalin, ang laki ng gulo mong ginawa ngayon sa kumpanya. Hindi ka na rin makakapag-stay dito. Bibigyan kita ng compensation o kaya i-rekomenda kita sa ibang kumpanya. Bakit hindi ako makakapag-stay? Kahit na napatunayan na hindi ikaw ang nanligaw kay Liu Minglei. Alam ng buong kumpanya na ikaw ang gumawa ng malaking gulo. Hindi ka ba natatakot na pag-usapan ka sa likod mo? Sino ang maglalakas loob? Ako ang biktima dito. Si Liu Minglei ang walang hiya. Hirap na hirap akong nakahanap ng trabaho. Malapit na akong maging regular. Bakit mo ako pinaalis? Sige, dahil desidido ka, manatili ka na lang. Ipaparegular kita. Totoo ba? Salamat, Boss Feng. Nakakatuwa yung babaeng to, sinabihan pa akong interesting. Liu Minglei. Bakit may susi ka ng bahay namin? Anong balak mo? Gaganti ka ba sa akin? Huwag kang mag-alala. Naalala ko pa nung huli kang lasing. Pinahatid mo ko sa bahay. Ibigay mo sa akin ang susi. Muntik ko nang makalimutan. Kaya ibalik mo agad ang susi sa akin. Sabihin ko sa'yo. Hindi kita natatakot. Subukan mo lang akong galawin. Hindi pwede. Kailangan kong panatilihin muna siya. Baka kung ano pa ang mangyari. Iyak na hindi ko mababawi yung bagay na yon. Babawiin ang bagay? Ano bang bagay ang babawiin niya? Kian, ang galing-galing mo sa lahat. Ang problema lang. Masyado kang mainit ang ulo. Si Mitsu at ako. Hindi ganoon ang nangyari. Huwag kang magbiro. Hindi naman ako bulag. Ang totoo, si Limitsu. Ang landi-landi sa kin. Hindi mo alam kung gaano siya kasama. Sa likod mo, panay ang sismis niya. Pero sa harap, magkapatid kayong turingan. Yun pala, si Sweetie. Alam kong sweetie siya. Ano ang koneksyon noon sa pagtataksil mo sa kanya? Kung makakasama mo si Sweetie, hindi ka rin mabuting tao. Ginagawa ko lang, to para maghiganti ka. Tutulungan mo akong magiganti. Sa mga Sweetie na yan, hindi pwedeng ordinaryong paraan lang. Kunwari muna akong makikipagrelasyon sa kanya. Lalaruin ko lang siya, tapos iwan ko. Iyak siya, gets mo? Kaya ang pakikipagrelasyon mo kay Sweetie, para lang maghiganti para sa Kin. Eh bakit ganoon ang trato mo sa Kin kagabi at ngayon? Kailangan maging believable ang acting. Kian, ang totoo, ikaw pa rin ang mahal ko. Kian, sa katangahan mo, basta mauto kita. Iyak na lalapit ka ulit. Pasensya na kung dati. Baka naniwala pa ako sa kasinungalingan mo. Pero ngayon, may superpower na ko. Hindi mo maitatago ang bawat kilos at salita mo. Para magiganti para sa Kin. Handang isakripisyo ang sarili mo. Grabe naman ang pagmamahal mo sa Kin. Siyempre naman. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Kian. Patawarin mo na ako. Sige, alam ko. Pero, talagang nagalit ako ngayon. Hayaan mo muna akong mag-isip. Umuwi ka muna. Sage. Kian, naalala mo ba noong nakarang buwan? Binigyan kita ng laptop. Pahiramin mo muna ako. Hindi. Pahiramin mo muna ako. Ah, kaya pala, ang gusto niyang makuha ay yung laptop. Yung binigay mo sa akin na ginamit mo na.
Halos sira na yung second-hand na laptop. Yun nga, pahiramin mo muna ako. Bukas, siguradong bibili ako ng bago para sa'yo. Itinapon ko na. Sa loob nun. Kian. Saan mo itinapon yung laptop? Isang sira-sirang laptop lang, bakit ka ganyan? Mukhang may sekreto sa loob ah. Saan mo itinapon? Biro lang, hindi ko itinapon. Hanapin ko para sa iyo. Nagamit ko rin yung laptop na yon ng ilang araw. Wala naman akong nakitang kakaiba. Mukhang kailangan ko munang ibigay sa kanya para malaman ang sekreto. Nandito. Ayos. Kapag meron nito, siguradong malaki ang ibibigay sa akin ng Shaw Corporation. Akyat na ang buhay ko. Talagang may sekreto. Sedge, alis na ako. Shaw Corporation. Hindi ba kalaban ng kumpanya natin yun? May kagaguhan talaga siya. Hindi ba siya yung kahapon, nagala sa opisina ni Manager Liu? Si Lu Qianqian. Bakit nandito pa siya? Hindi ba natanggal na siya? Hindi mo alam? Balita ko, hindi lang hindi siya natanggal, pero naging regular pa siya. Naging regular. Lu Qianqian. Bakit nandito ka pa? Ang kakaiba ng tanong mo. Bakit hindi ako dapat nandito? Ayon sa patakaran ng opisina, ang mga magkasintahan sa trabaho ay dapat matanggal. Paano ka nakakapagpanggap na nandito pa rin? Sayang. Hindi lang ako natanggal. Naging regular pa ako. Mukhang nabigo ang plano mo. Naging regular ka. Limiiksi lahat ng plano mo. Pati pagtulog mo sa matandang lalaking yon, wala rin. Para lang sa regular na posisyon. Sabihin mo, nakakatawa ka ba? Maliit na sutil. Mananapak ka pa. Limiiksi, dati pa kitang. Itinuring na mabuting kaibigan. Nagbulag-bulagan lang pala ako. Walang hiya kang maliit na sutil. Anong ginagawa niyo? Boss Zhao, wala. Nakikipagkwentuhan lang sa kaibigan. Nagbabalik tanaw. Ikaw yung maliit na babae kahapon. Ano? Hindi ka na ba sinasaktan ni Liu Mingli? Hindi siya maglalakas loob. Kung mang-aapi pa siya, sasampalin ko siya. Saan po kayo pupunta? Ay, yung assistant na pinili ni Boss Feng. Laging hindi kontento, nakakabaliw. May iba pa akong gagawin, sige na. Boss Feng. May superpowers na ako. Bakit hindi ko subukan ang kinabukasan ko? Lu Qianqian. Ano na naman, may problema ba? Boss Feng, nabalitaan kong naghahanap ka ng assistant. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Para subukan ko. Bakit bigla niyang gustong maging assistant ko? Dahil ba sa iniligtas niya ako kahapon, kondisyon ba ito? Hindi. Hindi ko naisip gamitin ang pagligtas sa'yo bilang kondisyon. Talagang gusto kong subukan. Kakaiba? Bakit lagi na lang bago ako magsalita? Alam na niya agad ang iniisip ko. Hindi. Hindi ako dapat magsalita ng mabilis, baka maghinala siya. Qianqian. Hindi dahil ayaw kitang bigyan ng pagkakataon, mataas ang standards ko sa assistant. Dapat pamilyar sa lahat ng trabaho ko. At ang pinakamahalaga, katapatan. Katapatan. Yung dating assistant kong si Manman. Sa trabaho man o sa mga arrangement. Sobrang akma sa gusto ko, kaso lang. Naakit ng gago mula sa Xiao Group kaya katapatan. Napakahalaga. Ang Xiao Group, mortal na kalaban ng Feng Group. Alam mo ba ang Xiao? Siyempre, sino sa buong kumpanya ang hindi nakakaalam? Basta proyekto ng kumpanya natin, yung Xiao na yan. Laging sumasawsaw. Para bang may galit sa tin. Huwag kang mag-alala, Boss Feng. Ako si Lu Qianqian, wala akong ibang magaling. Pero pagdating sa katapatan, siguradong pasado. Hindi mukhang matapat. Sa trabaho, pwede akong matuto. Mabilis akong matuto. Talagang matalino. Hindi magaling ang kakayahan. Pero maayos naman ang ugali. Ang pinakamahalaga, mula pagkabata may kasanayan ako. Napakasensitibo, palaging nahulaan ang iniisip ng iba. Kung gawin mo akong assistant, basta maisip mo lang. Baka hindi mo pa masabi. Nagawa ko na. Ganoon ba ka-magical? Hulaan mo ngayon kung ano iniisip ko. Kung mahulaan mo, ikaw na ang bagong assistant ko. Totoo, Siyempre, ako si Feng Xian, isang salita ay sapat na. Hindi ako nagsisinungaling. Boss Feng. Huwag kang gumalaw, titigan kita. Seryoso pala tong batang to, sayang, hindi gumagana iyang panloloko. Sa akin. Hindi ka naniniwalang alam ko ang iniisip mo. Siyempre, kung totoong may ganung kakayahan ka. Bakit ka pa mananatili sa Feng Shui? Hindi pwede yan. Mag-isip ka ng isang bagay. Kung hindi, paano ko mahulaan ang iniisip mo?
Halimbawa, ano ang pinakagusto mong maayos kamakailan? Seryoso ka pala? Sige, ituring na lang nating libangan sa trabaho. Ang pinakagusto kong maayos ay ang proyektong Starsea. Palaging naibubunyag sa Xiao. May taksil sa kumpanya. May taksil pala sa kumpanya. Yun pala ang gusto niyang ayusin. Pero hindi ko pwedeng sabihin ng direkta, masyadong halata. Kamakailan, may ginagawa kang proyekto. Pero hindi maayos ang takbo nito. Ang dahilan kung bakit. Hindi maayos ang proyekto. Problema sa loob. May taksil. Nahulaan ko, di ba? Boss Feng. Ako na ba? Hindi nagkataon lang. Yung tungkol sa hindi maayos na proyekto. Alam ng karamihan sa kumpanya, mahuhulaan niya. Hindi naman nakakagulat. Hoy, Boss Feng. Tama lahat ng hula ko, huwag kang umatras sa usapan. Alam ng lahat sa kumpanya, may problema sa proyekto. Pinakamasakit yan sa ulo ko ngayon. Swertihan lang yan. Kanina mo sinabi kapag may naisip ako. Maagapan mo agad. Lenan, Ganito. Hulihin mo lang ang trader. Pangako, hindi lang ikaw ang bagong assistant ko. At 10 milyon sahod kada taon. ang sinasabi kong maliit na bagay tulad ng ano. Magtimpla ng kape, maglinis. Tungkol sa paghuli sa trader, ako. Dito, makakakuha ako ng malaking pakinabang mula sa Xiao. Akyat na ako sa lipunan. Parang alam ko talaga kung sino yun. Bakit nauna pa siyang na-regular? May kaya ka ba? Di pwedeng walang kaya ang lalaki. Nagtanong na ako. Dahil sa ingay niya, umayag si Boss Feng. Para maiwasan ang eskandalo sa kumpanya, kaya siya na regular. Hindi apektado ang regularisasyon mo. Masama pa rin ang loob ko. Wala naman siyang kalamay sa akin. Bakit siya ang nauna? Nakakainis siya talaga, nakakainis. Huwag kang mag-alala, simpleng regularisasyon lang yan. Sa tamang panahon, iaangat kita. Sa posisyong pang-manager. Wala siyang kwenta. Lukian, ilang beses ko na sinabi sa'yo, huwag mong sipain ang pinto. Nandoon sa computer na iyon. Boss Feng, kayo po. Pero kung saan ang lihim, di ko alam. Hanap lang ng FV, malalaman agad. Lukian, anong pinagsasabi mo? Magaling si Boss Zhao sa computer. Boss Zhao, may pagkakamali ba? Sinabi ko na sa inyo, hindi siya mabuting babae. Puro kasinungalingan ang bibig. Hindi siya dapat tawagin ganoon. Siya ang bagong assistant ko. Assistant, Ay naku. Si Lukian Kian. Naging bagong assistant na pala ni Boss Feng. naging katulong ka lang pagkatapos ng pagiging regular. Ang bilis ng promosyon parang rocket. Kumusta lahat? Ako si Lukian Kian. Ako ang bagong katulong ni Boss Feng. Mangyaring tulungan niyo ako sa hinaharap. Boss Zhao, kung pipigilan mo pa ako, tatawag na ako ng security. Paano naman pwede? Nagtago ako ng napakahusay. Boss Zhao, Boss Feng, ang computer ay pag-aari ng pribadong bagay. Ano? Kinakabahan ka na ba? Wala. Boss Zhao, gumawa ka na. Sweetheart, dahil sa'yo, papos na ang lahat. Boss Feng, marami dito. Mga lihim na dokumento ng Tsinghai, naipadala na niya na lahat. Kay Xiaoheng na. Ano? Ang dokumento ng proyektong Tsinghai. Naipadala na kay Xiaoheng. Siya ang matinding kalaban ni Boss Feng. Kaya pala ang espiya ay siya. Ikaw itong trader na kumakain sa 2 plato. Ano pa bang paliwanag mo ngayon? Nagkamali ako. Bilang pinuno ng departamento ng kumpanya, kumain ka ng 2 ulo, lumalabag ka sa nakatataas. Nagdulot ka ng malaking negatibong epekto sa kumpanya, tanggalin ka agad sa trabaho. Ipapasa sa pulisya para pagprosesuhan. Ikaw naman, nakita ko mismo kanina na kasama mo siya kanina. Ibig sabihin, totoo lahat ng sinabi ni Kian noon. Ano pa bang masasabi mo? Paumanhin, Boss Feng. Napilitan lang din ako. Si Li Mingli. Siya ang pumilit sa akin na sumang-ayon sa kanya. Kung hindi, tatanggalin niya ako sa trabaho. Bulag ka lang diyan. Hindi ba? Ikaw itong nanliligaw sa akin palagi. Babae ka nga. Ako nanliligaw sa iyo. Napakabata ko pa. Bakit kita liligawan? Ikaw ang gumamit ng kapangyarihan para pilitin akong sumuko. Boss Feng, bigyan mo ako ng katarungan. Sige, tumigil na kayo sa sigawan, ako na ang hahunga. Para malaman ng lahat, ikaw Miss Mixie. Kung anong uri ka talaga ng tao. Sa totoo lang, itong si Limitsu. Patuloy akong kinukunan ng mata. Hindi mo alam. Ang sama ng babaeng to. Marami siyang sinasabi na masama tungkol sa iyo sa likod mo. Tapos sa harap tinatawag kanyang kapatid. Ito ay talagang isang hamak na hamak lang. Ito lang din naman naghihiganti para sa iyo. Tumutulong na maghiganti para sa akin. Para sa ganitong kid. Hindi mo pwedeng gamitin ang ordinaryong paraan. Una, makikipagrelasyon ako sa kanya sa ibabaw. Lalaruin ko lang siya. Pagkatapos, iwanan ko siya. Paiyakin ko siya. Naiintindihan mo ba? Ikaw. Boss Feng, na-solve ko na ba? Ang malaking problema mo. Dati, science lang ang pinaniniwalaan ko. Ngayon, mukhang kailangan ng maniwala sa mysticism. Hello, aking maliit na assistant.
Sa loob ng 10 araw na ito, mas lalo niya akong naiintindihan. Kain na. Okay ka lang. Okay lang, okay lang. May low blood sugar din ako. Kakain lang ako ng candy, okay na. Yun ba ang amoy sa kanya? Ang bango. Mabango. Wala namang amoy. 2 linggo lang akong nawala. Nag-hire na naman siya ng babaeng assistant. At ganito pa ka-cute. Ito yung cute na ito. Ikaw si Bossy, di ba? Sa wakas nakabalik ka na. Kung hindi ka pa babalik, si Boss Feng at yung cute na yun. Manganganak na yata. Ano ba nangyayari? Itong cute na ito. Hindi ko alam paano. Nakuha ni Boss Feng. At pinapa-fire pa ako ni Boss Feng. Bossy, kailangan mong aksyonan ito. Ito yung cute na ito. Alam ng lahat na gusto ni Yuan King si Boss Feng. Lukyan Kian, tapos ka na ngayon. Hindi ko alam na may bisita. Bibili na lang ako ng dagdag na kape. Hindi siya mahilig sa kape, sa wakas nandito ka na, mag-isip ka ng paraan. Para mapaalis itong matigas na babae. Matigas. Ikaw si Lukyan Kian, di ba? Hello, ako si Yuan King. Tingnan natin kung hindi kita mapapaalis sa kumpanya. Cute. Ang laki ng galit sa akin ng babaeng ito. Hindi ko naman siya kilala, pero kung gusto niya akong paalisin. Panaginip lang yun, may superpower ako ngayon. Walang makakasira sa trabaho kong milyonaryo. Ipapakilala ko si Yuan King. Ang hires ng Ye Group at tagapagmana din. Rich and beautiful. Alam mo na kung gaano ako kalakas. Ikaw lang. Kaya mo bang makipag-agawan sa akin, Kasyan Gech? Yuan King. Kung magpapatuloy kang ganyan pagdating sa iyo ang Ye Group. Pero delikado na. Okay lang yan. Basta pakasal tayo siyan. Pagkatapos, ibibigay ko sa'yo ang e-group sa kakayahan mo. Mapapalago mo talaga ang e-group. 20 taon na mula pagkabata. Sobrang sipag mo talaga. Siyempre naman, dahil mula pagkabata. Mahal na kita, naalala ko noong 18 taong gulang ako. Nangako na ako noon. Kung hindi kita mapapangasawa sa buhay na ito, wala nang saysay ang mabuhay, ang ganda ng sinabi mo. Siyan, super touch ka siguro. Diyos ko, naubos na lahat ng malungkot kong alaala. Pero gusto ko pa rin tumawa, anong gagawin ko? Nagmamadali ako. Mukhang may problema si ate sa utak, mas mabuting iwasan ko siya. Pumunta ka pa rito, hindi para sabihin. Ang nakakakilig na to, di ba? Siyempre, hindi siyan. Narinig ko sa Star Sea Project, may lupa kayo sa Xiao Group. Tinanong ko si Xiao Heng. Payag siyang ibenta, pero ang presyo, kayo na ang mag-usap. Si Xiao Heng, gusto pa niyang saktan ako. Paano niya ibebenta sa akin? Totoo, ang Xiao Group, nagde-develop ng overseas project. May problema sa funding, kailangan ng pera. Alam kong hindi kayo makagusto, kaya ngayon, ako ang kausap sa'yo, tulungan kitang makuha yan. Kung makukuha talaga natin ang Star Sea, matatapos na. Tingnan mo ang tulong ko, touch ka na ba? Siyan, huwag kang magpasalamat. Dapat ko lang gawin to. Bakit hinawakan mo pa ako? Salamat Yuan King ang sinabi mo. Pag-iisipan ko ng mabuti. Yang King, samahan mo si Yuan King palabas. Missy, tuloy po. Siyan. Nakakainis na engkantada. Boss Feng, okay ka lang ba? Dapat ba akong makipag-usap sa kanya? Kung hindi, magkakaproblema ang project. Kung nakakasuka ang mukha niya, Boss Feng, may mga panahong nagdadalawang isip tayo, kailangang mag-isip ng mabuti. Ano ang pinakamahalaga, hawakan mo iyon. Ang iba, hindi na importante, gawin mo na lang. tama ang sinabi mo. Samahan mo ako. Ako, Tara, Kuya Sian. Umupo ka. Bakit mo pa dinala itong cute na ito dito? ate, assistant ako naman, kailangan kong sumama. Saka, hindi ko naman kinukuha sa'yo si Boss Feng. Huwag mong ibintang sa akin. Feng Xian, ang tagal na nating hindi nakita. Buhay ka pa pala. salamat sa pag-aalala mo, buhay na buhay ako. Ayoko talaga ng taong yon. Kung hindi dahil sa lupain yon, hindi ko na siya gugustuhin makita kahit minsan sa buong buhay ko. Sa wakas nagkaroon ako ng pagkakataon na inising ka. Feng Xian, hintayin mo lang. Mukhang masama ang intensyon ng dalawang ito. Anong ba magiging alitan ang meron sila? Kapag nag-away sila, kailangan kong tumulong kay Boss Feng. Man,
Magandang araw po, Boss Feng. Dati naman pinagpininsalahan kita, binigyan pa kita ng napakagandang kondisyon. Bakit mo ako iniwan? At pumunta ka sa kanya. Ang mabuting ibon ay pumipili ng magandang kahoy na titirhan. Maraming salamat po sa pagtuturo at pag-alaga mo sa akin, Boss Feng. Ngunit, kailangan ko ng mas malaking espasyo para umunlad. Paumanhin po, Boss Feng. May malubhang sakit ang aking kapatid na babae. Si Boss Xiao ang tumulong para gumaling ang kapatid ko. Kaya kailangan kong unang ipagwalang bahala ang utang na loob ko sa iyong pagtuturo. Kaya pala iyon ang dahilan kung bakit siya umalis. Man. Kung ikaw ay pinagbantaan lamang, hindatan mo lang ako. Boss Feng, ang tagal na nating hindi nakita. Kakadating mo lang ngayon, tapos kakausapin mo agad ng ganyan ang sekretarya ko. Hindi ba ito nararapat lang? Siguro nga ito ang bago mong assistant, diba? Ang ganda niya. Kamusta? Ako nga pala. Ako si Xiao Heng. Boss Xiao, kakadating pa lang natin. Hindi rin naman nararapat na kausapin mo ng ganyan ang assistant ko. Sa ganitong sitwasyon, siguradong mag-aaway silang dalawa. Lahat tayo ay sabay na lumaki. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Diretso na tayo sa usapan, Boss Xiao. May isang lupa ka sa iyong kamay na kailangan ni Boss Feng. Bigay mo ang presyo mo. Pwede. Kung si Boss Feng ang gusto nitong lupa, bigyan kita ng discount, 30 bilyon. Feng Xian, ikaw ang may kailangan sa akin ngayon. Hindi kita palalampasin ng ganito. Boss Xiao, biro lang yan. Anong lupa ang 30 bilyon? Magbigay ka ng totoong presyo. Base sa aming research. Boss Xiao, yung lupa nyo. 20 bilyon lang ang halaga. Ang Feng Corporation handang magbayad ng 50 bilyon. Hindi ganoon ang pagkakalkula, tung lupang ito. Ngayon, ganyan ang halaga, pero may balita na may feature development dun at tung lupa ay crucial din sa Star Sea project nyo. Kasama dapat yang mga hidden value, 30 bilyon ay makatwiran. Okay lang yang presyong yan. Pero sa pagkakaalam ko, nag-i-expand ang Xiao Corporation. May problema sa cash flow, ang 50 bilyon namin. Ay handang pera, makatutulong sa'yo. Tung cute na to, dapat ako ang bida ngayon. Palagi niya akong pinapahinto. Pasensya na, boss eh. Naistorbo ko ang pagkasalita mo. Okay lang, para sa partnership naman. Sage, parang minaliit mo ang Xiao Corporation. Yang cash flow ay maliit na problema lang kung hindi dahil sa Feng Corporation ang gusto ng lupa. Ngayon, hindi ako pupunta. Sasabihin ko rin sa'yo, yung lupang yan. Hindi ko naman talaga kailangan. Kung hindi dahil sa cash problem mo, wala akong interes sa lupa mo. Sage, edi, alis na ako. Sabihin mo, huwag mo akong paalisin, kailangan ko talaga tong lupa. Pero hindi ko pwedeng mawala ng mukha. Feng Xian, kailangan ko talaga tong pera. Pigilan mo ako. Ayoko pang mawalan ng dignidad. Nagpapanggap lang pala kayong dalawa? Magaling kayong umarte. Boss Xiao, Boss Feng, matagal na tayong magkakilala. Dapa. Tama, tong mga pagkain sa mesa, hindi pa nahahawakan. Baka pwede tayong umupo at mag-usap ulit. Tama ka. Ang dami pang kinainan dito. Huwag mag-aksaya ng pera. Halika, umupo tayo at mag-usap. Sakto, gutom din ako, kain tayo habang nag-uusap. Dalawang matigas ang ulo na lalaki magkikita. Malabo talagang magkasundo sa negosyo. Boss Feng, sa pagkakataong ito, taos puso talaga ang aming dala. 22 bilyon. Pinakabagong presyo. Okay na ba ito? Ang pagkakaibigan mula pagkabata, abot sa 8 bilyon. Ay, ang mahal pala ng mukha ko. Boss Feng, tingnan mo itong 22 bilyon. Masyadong mataas, wala kaming ganoong kalaking cash. Tigilan mo na, ngayon, magkano ba talaga kaya mo? Sabihin mo. May problema sa cash flow ng Xiao. Ibig sabihin may butas. Kaya kung malalaman lang natin kung gaano kalaki ang butas na iyon, malalaman na natin ang kanyang pinakamababang presyo. Boss Xiao, para sa lupa mong ito. Naghanda kami ng 6 na bilyon, tingnan mo. 6 na bilyon? Akala mo ba pulubi ako? Kulang pa ng 1 katlo. Kahit man lang, dapat mapunan muna ang butas na ito. 1 katlo, ibig sabihin, 9 na bilyon ang butas niya. Iyan ang kanyang pinakamababang presyo. Feng Xian, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Alam kong kailangan mo talaga ang lupang ito. At sa totoo lang, sasabihin ko sa iyo, kailangan ko talaga ng pera. Boss Xiao, sana noon pa sinabi. Sayang lang ang oras nating dalawa. Magpresyo ka na. Sa ngayon, ang butas sa cash flow ng kumpanya ko, mga 12 bilyon, iyon lang. Kanina lang sinabi ni Kantian. 6 na bilyon lang ang inihanda namin. Pwede akong magdagdag ng 1 pang bilyon para sa'yo, 7 bilyon. Ito na ang pinakamataas naming presyo. 11 bilyon. 8 bilyon. Tigilan na natin, 10 bilyon, bilog na numero. Pwede na ba ito? Pirmahan na ang kontrata. 100 bilyon, maghanda ng 100 bilyon. Halos ganoon na rin ang presyo. 100 bilyon, di ba? Kung ganoon, 9 bilyon. Ito na ang huling presyo namin. ano ba ang ginagawa ng batang ito? Pwede na makuha sa 100 bilyon. Iniipon ko ang pera mo. Ganito na nga ang pagiging tapat ko. Tatawaran mo pa ako? Sage, Feng Xian, ngayong pagkakataon. Nakahanap ka talaga na magaling na asistan. Sayang lang, masisira ka sa kanya, man alis na tayo.
Lukian, anong ginagawa mo? 10 bilyon, pwede na. Ang mahal pala ng lot na to. Sinabi natin noon 10 bilyon. Ang kukunin para sa project na to. Sa panahong ganito, may gana ka pang kumain? Kuya Xian, tingnan mo tong tangang assistant na to. Tanggalin mo na siya agad. 3, Anong 3? 2, Feng Xian. Siyam at kalahating bilyon, ito na ang huling offer ko. Kung hindi mo pa rin kaya, alis na ako agad. 9 bilyon. Hoy Ed, 9 bilyon na lang ba talaga ang nasa isip mo? Feng Xian, lalaki ka ba talaga? Hayaan mo ang babae ang magdesisyon para sa'yo. Lukian, tumigil ka na sa kalokohan mo. Boss Feng, sa tingin ko itong presyo. 9 bilyon lang talaga, wala na akong ibang pera. Boss Xiao, wala na talaga. Siyam at 4 na bilyon. Siyam, Siyam at 3 bilyon. siyam. Siyam at 1 bilyon, pwede ba? Kung hindi, alis na ako. Ang lakas ng loob niya. Baka ito nga ang totoong presyo ni Xiaohen. 9 bilyon lang talaga? Feng Xian, Kahit tawagin mo ako ng 1,000 beses, ganyan lang pera ko, pwede ba? Kung hindi, alis na kami. sige, 9 bilyon na lang, pipirma na tayo ng kontrata. Boss Feng, 9 bilyon nga pala talaga ang presyo niya. Sa panahon ngayon, kakaunti na lang ang may lakas ng loob na tumawad sa akin ng ganyan. Feng Xian, nakahanap ka nga ng magaling na asistan. Naiingit ako. Sa tingin ko rin, nakahanap ako ng magaling na assistant. Huwag mo akong purihin, baka magyabang ako. Segish, dahil tapos na ang usapan. Ngayon, mag-inuman tayo hanggang sa mawalan ng malay. Sige. Tara na, Boss Xiao. Dahan-dahan lang. Sabi ko ni Neti Billion, tama ba? Nagmamagaling pa siya, yung ni Neti 3, ni Neti 1 pa. Ni Neti lang, wala nang dagdag. Sige. Kung ayaw mo, edi wag. Ikaw ang magaling. Boss Feng. Nagtipid ako ng 10 billion para sa'yo. 10 billion yung buong buhay ko. Hindi maraming buhay ko. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. Buti na lang nagpumilit ka kung hindi. Talagang gagastos ako ng 10 billion. Tanong ko lang sa'yo, paano mo talaga nalaman na ang bottom line ni Xiaoheng ay 90 billion? Marunong akong magbasa ng isip. Alam ko kung ano ang iniisip nila, astig, di ba? Astig. Ikaw ang pinakamagaling. Pero, Boss Feng, paano mo ako pasasalamatan? Pasasalamatan kita. O sige, taasan ko ang sahod mo. Sige, taasan mo ang sahod ko. Tataas na naman ang sahod ko. Ang pogi-pogi mo talaga. Ha? Anong nangyari? Gising ka na. Makinig ka, ipapaliwanag ko. Huwag nang magpaliwanag, pananagutan kita. Anong pananagutan? Ibig sabihin tayo. Masama ang alak. Tingnan mo siya. Parang akala niya may nangyari sa atin. Ha? Wala ba? Yun. Yung damit ko. Yung damit kagabi, mainit raw sabi mo, ikaw ang naghubad. Natakot ako baka may mangyari sa'yo, kaya sa kabilang kwarto ako natulog. Totoo. Siyempre totoo, di mo naman siguro akalain. Sasamantalahin ko yung pagkakataon. Ano ba iniisip mo? Nakaluto na ang almusal, kain ka na. Nagtatanong lang ako, parang may tinatago siya. talagang pumunta si Xian sa bahay niya. Nakatira pa siya ng isang gabi. Kaninang umaga nang lumabas si Boss Feng. Ang saya-saya niya. Tumahimik ka. Yemi, kahapon gabi, ako ang nag-ayos ng party. Pero naungusan pa rin ako ng coot na yun. Alam ko na, para kay Xian Gech talaga siya. At ngayon, totoo nga. Hindi mo alam itong si Lukian Kian. Ganyan siya kalandi. Gusto niyang agawin ang boyfriend ng iba. Bossy, kapag nakakilala ka ng ganyang tao, ang hirap talaga. Mahirap. Para sa akin, naghahanap siya ng kamatayan.
Bantayan mo siya ng mabuti. Kung maglakas loob siyang makipag-agawan sa akin, si Juan King ng lalaki. Papanagutin ko siya hanggang sa wala siyang matira. May nangyari ba talaga sa amin? Sa isip niya, wala. Pero hubot-hubad na ako. Nakahiga na ako roon. Hindi pa rin siya naakit. Parang ang pangit ko naman. O baka naman, nagawa na niya sa akin. Ayaw lang niyang aminin. Sinamantala ako. Sobrang manyak. Kaya dapat ba akong maniwala na wala talaga akong dating? O si Feng Xian. Ang sobrang manyak. Ang hirap mabuhay sa mundo. Siguro kapag patay na ako, wala nang sakit. Hindi. Marami pa ring magagandang bagay sa mundo. Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kalokohan. Kapag bitawan kita, talon ka sa ilog. Huwag kang kikilos. Gusto kong mamatay. Huwag mo akong pigilan. Hayaan mo akong mamatay. Pasensya na, mukhang sobrang emosyonal ka. Gusto kitang patahanin. Pasensya na. Iniwan niya ako. Tumakbo siya sa ibang babae. Ayaw ko nang mabuhay. Tumakbo sa ibang babae. Boyfriend mo. Akala ko ano ng malaking problema. Dahil lang sa nagloko ang boyfriend mo. Mali, dapat ex-boyfriend na ngayon. Hindi ex-boyfriend, boyfriend. Anong boyfriend? Nagloko na nga. Para sa isang gago lang. Gusto mong mamatay? Pero mahal na mahal ko siya. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Kalokohan. Walang taong hindi mabubuhay nang wala ang isa. Siyempre, maliban sa pamilya. Kapag namatay ka talaga, ang magluluksa at masasaktan para sa iyo ay ang mga magulang mo lang. Yung gago, kahit isang patak ng luha, hindi niya ibibigay sa iyo. Totoo ba? Siyempre, kung talagang mahalaga ka sa kanya, paano siya magluloko at mananakit sa iyo? Walang lalaki sa mundo na hindi nagluloko. Kahit gaano pa katapat ang lalaki pag nakakita ng ibang babae. Nag-iiba ang tingin. Gumising ka na. Meron namang mabubuting lalaki. Bakit ayaw mong makinig? Anong oras na? Ipagtatanggol mo pa rin yung gago. Hindi siya. Kuya ko. Kuya mo. Shuang-shuang. Kuya. Sino to? Kuya mo. Feng Shuang-shuang, ikaw talaga. Sa mga nakaraang taon, masyado ba kitang pinaganda ang buhay? Para sa isang lalaki, gusto mo pang magpakamatay. Alam mo ba, kung gaano karaming tao ang nangangarap na ipanganak sa pamilya Feng? Pinagbigyan kitang maging anak ng pamilya Feng, ayaw mo pa. Umiyak. Iyak ka ng iyak. 20 ka na, hindi ka na bata. Tama na. Kakagaling lang niya sa masamang lalaki. Masakit pa yon. Pinukupo mo pa siya. Ayoko lang talaga sa mga Feng na dahil sa maliit na bagay. Nagpapakamatay. Laushaw, umanap ka ng ilang international na hitman. Patayin mo yung gago. Kuya, pakiusap, huwag mo siyang patayin. Ngayon pa, ipagtatanggol mo ko siya. 3 araw. Papatayin ko siya sa kalye. Tama na. Anong oras na? Dagdag ka pa ng gulo. Bahay namin to, wala kang pakialam. Assistant mo ako. Hindi ko pwedeng hayaan kang maging kriminal. At saka, 10 milyon ang sahod ko. Pag ikaw nakulong, sino magbabayad sa akin? At saka, isasakripisyo mo ang sarili mo para sa isang gago. Hindi yan sulit. Sobra ng pangit yung gago, magdadalamhati ka pa para sa kanya. Lalo ka pang lugi. Sige, umakyat ka muna. Kausapin ko siya. Kayo, Kuya. Kuya, pasensya na. Dahil sa pagiging makulit ko, nag-alala ka. Kuya, huwag kang mag-alala. Hindi na ako mag-isip tungkol sa lalaking yun. Mahirap maghanap ng palakang 3 ang paa. Pero lalaking 2 ang paa. Mahihirapan ba? Tama ba, at Kian? Siyempre naman. Ang dami-daming lalaki sa mundo na naghihintay sa atin. Sayang kung mamamatay ka. Tama. Ako ay anak ng pamilya Feng. Ang daming lalaki na nakapila para sa akin. Upo ako roon. At hahayaan silang dilaan ang mga daliri ng paa ko, isa-isa. kung ganoon ka na lang mag-isip noon pa, mas mabuti. Hay naku, yang bata ka. Bagamat hindi dapat ako magtanong, pero talagang gusto kong malaman. Ano ba talaga ang ginamit mong paraan? Para mabilis siyang gumaling. Paghahambing. Kapag may taong akala niya napakasama ng sitwasyon niya. Tapos may makita siyang ibang tao na mas malala pa sa kanya. Mababalanse ang pakiramdam niya. May mas malala pa pala sa kanya. Tama, ako yon. Mula pagkabata, lahat ng relasyon ko, ganito lagi. Lalaki ang nambababae o ako ang ginagawang kabit. At ang mas nakakainis pa, may isang lalaki. Talagang hindi mahilig sa babae. Tapos yung dati, si Liu Mingley. Talagang wala ni isang maayos. Ang hirap talaga ng kapalaran mo, Kian. Isang hiling lang ako, huwag mong sasamain ang kapatid ko. Ano ba tingin mo sa akin? Ako pa, napakadalisay at mabait. Isang dalagang busilak, walang kapintasan. Paano ko siya sasamain?
Talagang hindi naman mukha. Sige, alam na. Yun nga. Kagabi. Mukhang alam na niya ang ginawa ko sa kanya kagabi. Hindi ba? Ano? Talaga bang ginawa na niya sa akin kagabi? Hindi dapat niya malaman ang ginawa ko kagabi. Kung hindi, talagang maging manyakis na ako. Kagabi talaga, ginawa niya ako ng masama. Bakit hindi mo aminin, Boss Feng? Talagang hindi maganda ang alak. Pero kung ano man ang nangyari kagabi, pwedeng diretsahin mo sa akin. Ano bang hindi ko naranasan? Kaya ko to. Hindi pwedeng aminin. Kapag inamin, talagang manyakis na ako. Kasalanan ko rin, hindi ako nakapigil. Sana nakapagpigil ako. Kagabi, wala talagang nangyari, huwag kang mag-alala. Ako, nag-alala ako sa'yo, kaya tinutukan kita. Naipirma na ang kontrata ng Xiao, nakuha na rin natin ang lupa. Ayusin mo na lang ang mga susunod na probisyon ng proyekto. CJ. Ginawa tapos hindi pa aminin, ganyan talaga ang bastos. Akala ko pa naman, isa siyang mabuting tao. Mukhang pare-pareho lang ang mga lalaki, nag-isip lang pala ako ng wala. Gago, hayop manyakis, mukhang tao lang. Pero bulok din pala ang puso't isip. Nakakagalit talaga, hayop. Ay, pasensya na. Ay, hindi ba ikaw yon? Kumusta, MS Lu? Ako si Xiaoheng. Mukhang malakas ang gana mo, MS Lu. Kung wala kang ginagawa, kumain ka lang. Kung kulang pa, order tayo ulit. Sabihin mo na, Boss Xiao. Ano ang kailangan mo? Isa lang ang tanong ko. Paano mo nalaman na ang pinakamababa kong presyo ay talagang 1 bilyon? Hula lang. Ganyan naman ang negosasyon, di ba? Magtataya ka ng presyo. Tapos, usap na lang. Ilang taon na akong nasa negosyo. Kahit hulaan mo yan, hindi ganon ka-eksakto. Si Feng Xian, handa na talaga siya. Sa 0 bilyon, dapat natuloy na yung kontrata noon. Pero ikaw, pinilit mo talaga yung 1 bilyon. Ibig sabihin, alam mo talaga ang pinakamababa kong presyo. Paano mo nalaman na handa kami sa 0 bilyon? Kung hindi ako handa, sa palagay mo ba, madali ako makikipagnegosasyon? Gets ko na. May nagsumbong na naman ng presyo. Ano? Noon, sinadya kong itaas ang presyo sa 10.1 bilyon. Pero ayaw mo talagang tanggapin. Ibig sabihin, alam mo, ang totoong pinakamababa kong presyo ay 1 bilyon. MS Lu, mas mabuti pang aminin mo na. Paano mo ba talaga nalaman? Gusto mo bang maghiganti sa akin? Kung gusto kong maghiganti sa'yo, hindi kita dadalhin dito para kumain. Ipagapos kita. Dadalhin kita sa lugar na walang tao. At pahihirapan kita ng paulit-ulit. Sige na, tama na. Ayokong marinig ang susunod. Ano ba talaga ang gusto mo? Pinagkait mo sa akin ang 1 bilyon, MS Lu. Kailangan mong magbigay ng paliwanag. Kung ayaw mo magsalita, okay lang. Pero kahit ano pa ang mangyari, hinahangaan kita. Gusto mo bang magtrabaho para sa akin? Inaakit mo ba akong lumipat? Sa totoo lang, mas angkop na tawagin itong pakikipagtulungan. Ang kayang ibigay sa Uni Feng Xian, kaya ko ring ibigay. Ang hindi kayang ibigay sa Uni Feng Xian, kaya kong ibigay. Ano sa palagay mo? Si Feng Xian talagang gago. May ginagawa, ayaw umamin. Dapat ba talaga akong magpatuloy sa kanya? Okay lang, MS Lu. Pag-isipan mo ng mabuti. Noong naakit si Manman na lumipat, galit na galit si Feng Xian. Kung maakit kitang lumipat ngayon, sigurang makasakit si Feng Xian. Sa ganon, makakapaghiganti na ako sa kanya. Kakaiba. Galit na galit ako kay Feng Xian. Pero bakit niya sinabing, nang magiganti ako kay Feng Xian? Medyo kinabahan ako. Totoo, kung sumama talaga ako sa kanya. Ay, Feng Xian, talagang mababaliw siya. MS Lu, narinig ko. Ang sweldo na ibinibigay sa Uni Feng Xian ay 10 milyon. Bibigyan kita ng 20 milyon, double agad. Bukod pa yan, ang lahat ng iyong pangangailangan, pagkain, damit, tirahan, sasakyan, bahay at aminin. Lahat iyan, ako ang sasagot. Kumakabog na ba ang puso mo? Boss Xiao, gusto kong malaman. Ano ba talaga ang problema ninyo ni Boss Feng? Bakit ganito na lang ang galit mo sa kanya? Ang away namin. Malaki talaga. Nandiyan, talagang nandito. Kapag nahuli natin siya, hindi na tayo makukulang sa buong buhay. Diyos ko, kidnapper ba ang nakaharap ko? Ano nangyari? Kidnapper, hinuli ka. Tumakas. Habulin. Kinilabutan ako. Paano mo nalaman na ang mga iyon ay para hulihin ako? Hula ko lang. Kitang-kita naman, hindi mabuting tao ang dalawang iyon.
MS Lu, lalo kang nagiging kawili-wili sa akin. Kahit kidnapper, nahahalata mo. Kaya sana, pag-isipan mo ng mabuti. Ako, si Xiaoheng, hindi ka pababayaan. Si Lu Qianqian, di ba? Talagang mapapasunod kita. Ay, siya at itong si Xiaoheng. Ang close naman, di ba? Ganyan talaga ang mga babaeng malandi. Kung sino ang makita, siya ang gusto. Naghahanap ng iba habang may kasama. Nadaya rin si Boss Feng. Biktima ka. Hindi ba't si Yuan King ito? Bakit silang dalawa ay magkasama? Emi, sakto, wala akong dahilan. Para paalisin itong si Lu Qianqian. Siya pa ang nagpakita. May naisip ka na. Siyempre, tulad ko na matalino. Marami akong paraan. Sabihin natin ang lupa ng Xiao. Hindi talaga nakakahalaga ng 9 na bilyon. Siya at si Xiaoheng ang nagtutulungan ng palihim. Para itaas ang presyo at kumita. Kinamumuhian ni Boss Feng ang mga taksil. Kung maniniwala siya rito. Patay si Lu Qianqian. At ang detalyadong talahanayan para sa susunod na puhunan, ipadagdag sa departamento ng proyekto. Oh, sige, mamatay ka na lang. Pwede bang maglagay ka ng 2 sa mesa sa susunod? Kung wala ako, patay ka na. Alam ko na, mabuti naman pala talaga siya, napaka-thoughtful. Sana maging asawa ko na lang siya. Ha? Sinabi niya na maging asawa niya ako. Hindi. Ginawa niya, di ba umamin? Bakit ngayon? Sasabihin pang gusto niya akong maging asawa niya. Sayang naman. Sayang ano? Sabihin mo. Ang weird mo talaga. Limiiksi, ano pa ang ginagawa mo rito? Hindi ka ba na-terminate na? Pisensya na ha. Ako na ngayon ang sekretary ni Bossy. Sekretary mo siya. Kuya Xian, minsan talaga. Naawa ako sa'yo, may trader na naman sa kumpanya. Hindi mo pa alam. Anong trader? Nagkukunwari pa. May ibang tao na. Nakipagtalik na sa ibang lalaki. Hanggang ngayon, di pa umamin. Sa itsura mo, halatang nanggugulo ka lang sakin. Kailangan ng ebidensya kapag nagsasalita. Nasaan ang ebidensya? Gusto mo ng ebidensya? Ito ang ebidensya. Kian. Ano to? Alam ng laha. Hindi magkasundo sina Xiaoheng at Kuya Xian. Lu Qianqian, hindi mo ba alam yan? Paano niya di malalaman? Siya lang. Matagal nang nagtaksil kay Boss Feng. Sa itsura niyo, kung di mo alam, akala mo mag-asawa na kayo. Ang saya-saya, nanggugulo at nanguha ng litrato. Talagang manyakis kayo. Paano ko malalaman kung hindi ko susundan? Ang kalokohan mo at ni Xiaoheng. Kuya Xian, yung lupa sa Xiaos. Worth 50 billion lang talaga yan. Siya at si Xiaoheng ang nagtulungan. Pinataas ang presyo. Akala mo talaga nakasav ka ng 10 billion? Ang galing mo mag-arte, Lu Qianqian. Tapos ka na talaga ngayon. Tapos na. Masyado mo akong minaliit. Kuya Xian, tingnan mo na lang. Ito lahat yung mga ebidensya na kinuha ng taong yun. Na nagkikita ng palihim sina Lu Qianqian at Xiaoheng. May paliwanag ka ba sa akin? Kahit siya, nagdududa sa akin. Magpakita ka ng ebidensya, naniniwala ako sa'yo. Hindi talaga siya ganoon, pakiusap. Huwag mo na akong bigin ulit. Una, inaamin ko na totoo ang litrato, pero... Okay na yung pag-amin mo, Kuya Xian. Tingnan mo, inamin niya. Napin na siya, tawagan ang pulis. Anong minamadali mo? Ang inaamin ko ay ang litrato. Hindi ang relasyon ko kay Xiaoheng. Nakikipag-holding hands na kayo. Malinaw na ang ebidensya. Hindi ka pa rin amin. Gusto lang akong kunin ni Xiaoheng sa Xiaos. Hindi ako pumayag, tapos may mga kidnapper na gustong mag-kidnap sa kanya. Hinila ko siya para tumakas, tapos... Nakuhaan ang litrato ng mga taong may masamang intensyon. Nakakatawa. Kidnapper. Hindi man lang magawa ng maayos ang kwento. Kung totoo yung ganyang pagkakataon, ibibigay ko sa'yo ang ulo ko bilang bola. Sige, tanggalin mo na ang ulo mo. Xiaoheng. Bakit ka nandito? Narinig ko kasi na may kumakalat ng sismis tungkol sa akin. Gumagawa na mali siya tungkol sa akin. Pumunta ako para tingnan. Magaling ang teknik. Bagay pa rin ako sa litrato. Ang ibig mong sabihin, wala kang anumang relasyon kay Kian. May pagkakataon ka pa ba? Matagal na tayong nag-away. Akala ko matalino ka, pero sa ganitong bagay. Bakit ka nagkakamali? Huwag kang maniwala sa kanya. Kuya Xian, hindi talaga siya amin. Kasi kailangan pa niya si Lu Qianqian.
Bilang impormante, tama. Boss Feng, maniwala tayo sa ebidensya. Limitsi. Akala mo, yung pagkuha mo ng litrato ng katago ay hindi malalaman? Alam ko na yan noon pa. Manman. Tingnan mo ito ang totoo. Pagkatapos ako, ang kinainap ng mga kidnapper. Nakita mo na, ito ang totoo. At ito ang ebidensya. Ng paninirang ginawa nila kay At Kian Kian. Yawan King. Nakita ko na noon na may masamang balak kayo. Totoo nga. Iniligtas ako ni At Kian Kian. Hindi ko kayo papayagang saktan siya. Naku, lahat ba talaga sila ay mabubuti? Ngayon ay lumabas na ang katotohanan, Yawan King. Limikse, anong masasabi niyo pa? Ako. Boss Feng, patawarin mo ako. Lahat ng ito ay utos sa akin ni Bossy. Ang litratong ito ay pinakuha rin niya. Wala akong kinalaman diyan. Hindi ko nga alam. Limitsui, ang kapal ng mukha mo. Hinamak mo ba ako? Ang record ng pag-transfer mo sa akin na 100,000 ay nandito pa. Maniniwala ka bang ipapakita ko ito kay Boss Feng? Xian Gech, naniniwala ka sa akin, di ba? Yawan King, sobrang disappointed ako sa'yo. Mula ngayon, ayaw ko nang makita ka. Xian Gech, Mga tauhan, itapon si Yawan King. Dalhin si Limikse sa presinto. Saich po. At Kian Kian, okay ka lang ba? Okay lang ako, syuang-syuang. Salamat, pati na rin kay Ginoong Xiao. Xiaoheng, utang na loob ko sa'yo ito. Sa susunod, Feng Xian, alam mo naman ako. Ayaw ko na may utang na loob sa akin. Bakit di mo na lang bayaan ngayon? anong gusto mo? Siya. Impossible. Tao ko siya. Sa buhay na ito, imposible. Sa susunod na buhay, huwag ka nang umasa. Hindi naman sigurado yan. Kahit na ang mga usapin tungkol sa akin at kay Kian Kian noon, ay mga sismis lang. Pero kung ngayon, seryoso na ako, Feng Xian, mapanganib ka na. Nakakainis talaga si Wan King. Kaya pala hindi siya gusto ng kuya ko. Ngayon, buti nga sa kanya. Maraming salamat talaga. Walang anuman, At Kian Kian. Ikaw ang nagligtas sa akin. At pinagbuksan mo pa ang puso ko. Ako ang dapat magpasalamat. Lahat yan ay dapat kong gawin. At Kian Kian, sasabihin ko sa'yo ang isang sikreto. Anong sikreto? Sa totoo lang, gusto ka talaga ng kuya ko. Gusto. Hindi yata. Wala akong naramdaman kahit kaunti. Kasi nga, hindi pa siya nagka-girlfriend kahit kailan. Hindi talaga alam kung paano magpahayag ng nararamdaman. Wala pang naging relasyon. Paano naman? Kasalanan ng tatay kong patay na. Noon, may kabit siya. Nalaman ng nanay ko, nagalit at namatay. Mula noon, hindi na naniwala ang kuya ko sa pag-ibig. Nitong mga nakaraang taon, maraming babae ang lumapit sa kanya, pero lagi siyang umiiwas. Ganun pala. Pero sa tingin ko, talagang may gusto siya sa'yo ngayon. At Kian Kian, magaling sa negosyo ang kuya ko. Pero pagdating sa pag-ibig, tanga siya. Kung may kakaiba siyang gawin, pasensya ka na. Ang bait niya talaga, napakamaalalahanin. Sana maging asawa ko na lang siya. Kasi ayaw niyang magkarelasyon. Noong mga nakaang taon, ang ni Xiaoheng, gabi ang paghabol sa kuya ko. Ayaw ng kuya ko, kaya nagalit siya at umalis ng bansa. Hindi na bumalik. Akala ni Xiaoheng, sinadya ng kuya ko. Lahat ng paraan ginawa niya para ipahirapan ang kuya ko. Yan ang away nila. Feng Xian, ginawa mo ba talaga o hindi? May gusto ka ba sakin? Ay naku, kidnapper na naman. Baka si Xiaoheng ang gusto nila? Nagbago ng target. Ako na lang ang kidnapping nyo. Huwag niyong galawin si Shuang. Boss, paano niya nalaman? Bahala na. Ano? Ako ang target. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. At Kian Kian, mayaman ako na lang ang kidnapping niyo. Ara na. Hoy, kuya. Kinidnap si At Kian Kian. Ngayon, tingnan natin kung makakatakas ka pa.
Ikaw, babaeng walang modo. Lagi mong ginagambala si Kuya Xian. Lagi mong ipinagmamalaki ang katawan mo. Sila ang may gusto sa akin, kasalanan ko ba? Matigas ang ulo. Ilibing na siya. Oo, Tingnan natin kung sino ang makakaligtas sa'yo ngayon. Ang bilis nila, paano nangyari? ete, huwag niyo kaming iwan. Tanga, pigilan niyo sila. Huwag kayong mag-alala. Kung mamatay kayo, alagaan ko ang pamilya niyo. Huwag kayong kikilos, may patalim kami. Bitawan siya. Sabi mo lang palayain, hindi mawawalan ako ng mukha? Kapag nasaktan mo siya, pirapirasuhin ko kayo. Boss, parang totoo nga sinasabi nila. Ayoko mamatay. Huwag kayong magpanik. Hinuli niyo lang siya para sa pera. Diba? Magkano ba? 20,000? Palayain mo siya, bibigyan kita ng 1,000,000. Totoo ba? Siyempre totoo. Bibigyan ko kayo ng pera paglabas nyo sa bilangguan. Puntahan nyo lang ako sa Xiao Enterprises. Buti na lang okay siya. Kung hindi, hindi ako makakamove on habang buhay. Sigurado na ako, mahal ko na siya. At Kian, sasabihin ko sa'yo, nahuli na si Yuan King ng pulis. Kasong kidnapping. Pinalayas na rin siya ng pamilya Yi. Tapos na siya talaga ngayon. Yan ang tawag doon. Mabuti ang kabutihan, masama ang masama. Karapat dapat sa kanila yan. Oy, ilang beses ka na hinahanap ng kuya ko. Ayaw mo makipagkita. Ano ba talaga nangyari sa inyo? Ay hindi ko gusto yung mga tanga pagdating sa pag-ibig. Ni hindi nga siya marunong mag-confess. Ano, mag-aalaga pa ako sa kanya parang yaya? Umalis ka. Nauna ako. Si Kian, assistant ko yan. Ano ba ginagawa nyo? Huwag niyong sirain pinto namin. Look Kian, pwede bang maging girlfriend kita? At Kian, sabi mo nga, hindi marunong mag-confess kuya ko. Eto na, nag-confess na. Kuya, ang galing mo ah. Sex. Ganito ba maglaro? Lukyan Kian. Pakakasalan mo ba ako? Pati proposal na, mas malala ka pa. Isang tanong lang. Yung gabing yun, ano ginawa mo sa akin? Ano? Feng Xian, hayop ka. Ginawa. Ginawa nga. Hayop na hayop talaga. Naku, Eh bakit nung tinanong kita, hindi mo sinagot? Inisip mo ba, sayang naman kung hindi, tapos takbo na lang? tulo? Feng Xian, tama nga hinala ko sa'yo. Hayop ka talaga. Par, manyakis ka pala. Tulog. Hindi ako natulog. Sumusumpa ako, hindi talaga ako natulog. Ako lang. Hindi ko napigilan hinahalikan kita ng patago. Pero, wala akong ginawang ibang bagay. Isang halik lang iyon. Tatanungin ulit kita. Sagutin mo ng maayos. Marunong akong magbasa ng isip. Kung marunong ka talagang magbasa ng isip, pakinggan mo ang mga salitang ito. Lukyan Kian. Aaminin ko, nung una mo akong iligtas, nahulog agad ang loob ko sa'yo. Pero noon, hindi ako naniwala sa pag-ibig. Ngunit dahil labis kong nagustuhan ka, ginawa ko ang mga ito. Mga hindi may paliwanag na bagay, sana mapatawad mo ako. Mula ngayon, ikaw lang ang natira sa buong buhay ko.